Tila mayroon itong pinaglalabanan kung ano sa loob nito. And she wanted to know what that was. May problema ka ba, Kenneth? Wala. Maikling sagot nito. Nasisiguro niyang nagsisinungaling ito. Malakas ang kutob niya na kung anuman ang dinaramdam nito ay may kinalaman iyon sa malaking pagbabago nito. May sakit ako, pero hindi ako bingi. I can hear pretty well, sabi niya. Nanatili lang itong tahimik. Ilang saglit pa ay bumalik ang aliwala sa mukha nito. I'm fine. Really, don't bother. Sinabi ng puso niya na hindi ito okay, kaya hinawakan niya ang isang kamay nito at bahagyan niya itong hinila papalapit sa kanya. Tumayo ito at tumabi sa kanya sa mahabang sofa. Hawak pa rin ito ang kamay nito at nakatingin lang sila sa isa't isa. She was supposed to comfort him with words, pero wala siyang nakapasa sa isip niya dahil lahat ng atensyon niya ay nasa magkahawak na mga kamay nila. It felt like there was a live current flowing between their bodies. You've just given me another problem, Nadine. Basag nito sa katahimikang namumuo sa pagitan nila. Excuse me? Tama bang naririnig niya? Paano nito nasabi na binigyan niya ito ng problema? I want to kiss you. Iyon ang problema. Parang umulan ng yelo dahil nanigas siya sa pagkabigla at excitement sa sinabi nito. He just say he wanted to kiss me? Napalunok siya at sinalubong ang tingin nito. A battle was raging in his eyes na para bang pinaglalabanan nito ang usig ng damdamin at ang bulong ng isip nito. The endless battle between right and wrong. I don't mind, sagot niya. Halatang nagulat din ito. Hindi niya alam kung anong kalandian ang pumasok sa katawan niya at sinabi niya iyon. Pero huli na para bawiin niya iyon. She didn't feel any regret at all. Parang sinuportahan pa nga siya ng puso niya dahil nag-drum roll pa iyon. You won't mind if I kissed you? Tumango siya na naging dahilan para walang sabi-sabing angkinin nito ang mga labi niya. It felt like a million intensely emotion exploded in her body. It felt nice and made her feel like hyperventilating. She laughed at the last thought. Her mind was getting so scrambled. She couldn't barely think straight. Well, who wanted to think straight when flooded with great emotions, stirred by a kiss. Pagkatapos ng halik na iyon, ay hindi pa rin siya dumidila. She wanted to savor the taste of his lips and prolong the memory of their kiss. In case it had only been just a dream. I shouldn't have done that. Anito. Napadilat siya. At naputol ang daloy ng imahinasyon niya. Ha? Tanong niya. Did he regret kissing her? I shouldn't have kissed you. Ulit nito. Bakit? Disoriented pa rin na tanong niya. It was your first kiss. Sabi nito, na tila nagsisisi sa ginawa. She smiled bitterly. Yes, it was my first kiss. And the first man I've ever kissed regrets kissing me. How sweet. Puno ng sarkasmong sabi niya. It's not that. I only regret doing it because I feel like I have no right to claim that kiss. I'm sorry. Puno ng pagsisising sabi nito. Binigyan kita ng karapatan dahil gusto kita. Pasigaw na sabi niya rito. Hindi na niya napigilan ang inis na nararamdaman niya rito. Nadine. Mabilis siyang niyakap nito. Damn her body for being so weak. Wala siyang nagawa, kundi hayaan ito na ikulong siya sa mga bisig nito. Kahit lumalaban ang puso niya, she needed his warmth. Or she needed him rather. I'm really sorry. Sabi nito, kahit hindi siya umiiyak.
Nagtampo lang siya na dagli rin naglaho nang iyakapin siya nito. Do you really regret kiss? Forget it. Putol nito sa sinasabi niya. Bumangon ang inis niya. Bakit ba ayaw nitong tanungin niya ito tungkol sa bagay na iyon? Gusto kong malaman, Kenneth. Giit niya sa kontroladong boses. He sighed. While I was kissing you, I feel like I was doing the right thing with the right person. But when I realized how perfect you were, how you deserved someone a lot better than me, I felt like shit. I don't deserve you. Malumanay na paliwanag nito. Pero nasa himig din nito ang nasasaktan ito. Nagtaka siya. Ano ang pinagsasabi nito? He didn't deserve her. Or was it the other way around? It's the other way around, isn't it? Pigil ang mga luhang sabi niya. It's not that at all. He cupped her face and touched his forehead to hers. You don't feel the same way? Tanong niya sa garalgal na boses. It's no longer about the feelings, Nadine. It's more than that. Mapait na sabi nito. Madali lang sabihin na ayaw mo sa akin. Matatanggap ko naman iyon. Galit na sabi niya. Kung ayaw nito sa kanya, pwede nitong iyong sabihin sa kanya. Hindi iyong kung ano-ano pang pagsisinungaling ang idadahilan nito sa kanya. She despised pain, but she hated lies even more. We can't be together. Ramdam na ramdam niya ang pagtakas ng lakas at pagpasok ng sakit sa katawan niya sa mga salitang iyon. Bakit? Dahil ayaw mo ng commitment? No, of course not. Mabilis na pagtanggi nito. May mahal ka bang iba? Mahinang tanong niya. Parang hindi niya makakaya kapag sumagot ito ng oo. That's not it. Malungkot na sabi nito. You can tell me. Handa akong makinig at umitindi. Aniya na may bahid ng pakiusap. As I've said, you deserve someone better. Someone who can make you the happiest girl in the world. And that someone can never be me. Tila nasasaktan din na sabi nito. Nahihirapan at nasasaktan na rin siya. Mahal niya si Kenneth. At kani-kanina lang ay ikinakala niyang ganun din ang nararamdaman nito para sa kanya. But now, he was giving her very vague reason kung bakit hindi sila maaaring magkatuluyan. He could simply tell her that he didn't like her. Masasaktan siya. Pero at least, ay alam niya ang totoo at hindi siya mukhang tanga. At halos mabaliw sa kakaisip ng dahilan nito. I don't believe you. Then, what do you want me to say? Sabihin mo sa akin na hindi mo ako gusto. Na hindi mo ako mahal. Tiningnan siya nito ng mataman. His eyes filled with sincerity. Pagkakuwan ay yumuko ito. At tinampal ng malakas ang noo. I can't love you. Parang pinagsasaksak ang puso niya sa sinabi nito. Well, at least she was hurting for the real reason. And she felt a teardrop on her arm. Mga luha niya iyon. She heard Kenneth curse under his breath bago ito tumayo at umalis ng apartment niya. Siya naman ay naiwang hindi lang sakit sa katawan ang nararamdaman niya, kundi maging matinding kabiguan. Napamura si Kenneth nang mabitawan niya ang shot glass na hawak niya. Pagkagaling niya sa bahay ni Nadine, ay umuwi siya at dumiretso sa minibar. Nilunod niya ang sarili sa alak. But even alcohol couldn't make him forget. It couldn't take away even a single % of the pain that was searing through him. It was like he was dying slowly, inch by inch. Bakit ganoon? Okay na sana siya. Unti-unti na niyang natatanggap na maaaring maging buhay niya nang nag-iisa. Sinubukan niyang huwag makaramdam ng kahit anong emosyon.
para ipaglaban ang sarili sa masakit na katotohanan. Hindi na siya pwedeng magmahal. Pinilit niyang iwasan ang maging attracted sa kahit sinong babae. Mahirap iyon noong una, pero habang tumatagal, ay naa-adapt na ng puso niya iyon. But why couldn't his heart do the same for Nadine? Bakit dito? Ay tila nagbalik ang dating gawain ng puso niya, ang magmahal. He clenched his fist. Nothing could beat the pain of not being able to love the girl who had made him feel alive again, who made him feel like a man, a protector, a hero. Lahat ng iyon ay ipinaramdam sa kanya ni Nadine. Madalas man silang mag-aasaran nito, ay hindi pa rin iyon napigil ang pag-usbong ng kakaibang damdamin sa pagitan nilang dalawa. He had been attracted to her since the first time he saw her back in college. Ito lang ang tanging babaeng na kaya siyang barahin at tingnan sa mga mata, na para bang kasalanan niya na nagkaroon ng World War II sa sobrang inis nito sa kanya. And in a strange way, it amused him. He smiled weakly. Nalalasahan din niya ang pait sa bawat paglunok na ginagawa niya habang naiisip niya ang kanyang kalagayan. Gusto niyang maawa sa sarili. People thought he had it all. What they didn't know was that he felt like he had nothing at all. Tila ay lahat nawala sa kanya mula nang mangyaring insidenteng iyon. Isang malaking bawal na mahulog si Nadine sa kanya. Kahit gusto pa niya ito. Ngunit hindi siya dapat mahalin ng kahit sinong babae. He would just ruin their lives and trap them inside a lonely world with him. He would have been more careful and responsible with her feelings. Ngayon, pati si Nadine ay nasasaktan din ng dahil sa kanya. Kenneth, bakit parang biglang nagkaroon ng world peace dito sa hospital? Wala na ang ingay ng pag-LQ ninyo ni Nadine. Sabi sa kanya ni Maiko. Nasa cafeteria sila at kumakain ng merienda. Stop talking nonsense. Saway niya rito. Kung pwede ayaw niyang pag-usapan si Nadine dahil gusto niya iyong kalimutan. It was a tough battle between his heart and mind. Pikon ka na naman ulit ngayon. May nangyari ba sa inyo ni Nadine? Bakit mo naman naisip na may kinalaman si Nadine dito? Naiinis na tanong niya. Kanino ka ba may pakialam? Hindi ba kay Jessica Alba? Look alike lang naman. Inirapan niya ito pero tumatawa lang ito. Wala. Anong wala? Binasted ka ba? Paano niya ako babastedin? Hindi naman ako nanliligaw. Baka naunahan ka ng iba. Kaya nagagalit ka dyan. Panghuhula nito. Hindi ako nagagalit. Giit niya. Bakit parang kakain ka ng tao dyan? Sasagot na sana siya nang lumapit sa kanila si Leigh at umupo sa bakanting selya sa mesa nila. Oy, anong meron? Tanong sa kanila ni Leigh. Sumimangot siya. Bakit ba madaldal at usosyero ang mga may love life? Reklamo niya habang nakatingin sa dalawa na nakangisi sa kanya. Kasi, na-realize namin na ang feeling dapat sinasabi, hindi kinikimkim. So go and spread your words of love, sagot ni Maiko. Hindi ka pa rin umaamin ng feelings mo kay Nadine? Ang hina mo naman, pang-aasar ni Leigh sa kanya. Wala akong dapat aminin. Takot ka ba? Maybe he can still love you, despite the fact that you're safe without the condoms. Dugtong ni Maiko. Isa sasabihin ng kadarating lang din na si Paolo. Kumuyom ang mga kamay niya. Tama si Paolo. Takot siyang ma-reject ng babaeng mahal niya dahil sa kakulangan niya. Be careful with your choice of words. Pasimpleng bulong ni Leigh kay Maiko. I'm careful with my words. Gumagamit ako ng condom. Walang offending doon. Pagtatanggol ni Maiko sa sarili. Walang nagawa si Leigh, kundi bumuntong hininga na lamang. Ken,
pukaw sa kanya ni Paolo. Binalingan niya ito ngunit hindi siya nagsalita. Do you love Nadine? Tanong nito sa kanya. Of course he does. Sagot ni Lay para sa kanya. Yeah. Is that even a question, Pao? Sabad ni Maiko. Tiningnan lang sila ni Paolo ng matalim. Sorry, Big Boss. Hinging pa umanhin ang mga ito. At umiling na lang siya. So, untag sa kanya ni Paolo. You know I can't. Sagot niya. Because? You know why, Paolo? Maybe that's for her to decide. And besides, we're talking about love here. Minsan, magugulat na lang tayo kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig sa tao. Nadine loves you. Sabi ni Paolo sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.